Ayan, good day sa inyong lahat mga ka-backyard. Napaka makulimlim na araw ngayon, no? So, ayan mga ka-backyard, magandang oras to para kumuha tayo ng cuttings, no? Mamayang hapon po ay kukunin na nung ating subscriber yung mga in-order niya sa akin na Madre de Agua cuttings, fertile eggs, saka Muscovy duck. Mamaya papakita ko po sa inyo. At saka yung ating incubator. So, bali dalawa incubator na in-order niya sa akin, pero isa pa lang yung maibibigay ko sa ngayon, no? So, ayan. Ito yung ating mga Madre de Agua. Mamayang hapon niya kukunin. So, ngayon ko pa lang po ikakat para hindi matuyo yung cuttings natin. So, sana meron tong 75 na piraso, no? Nga pala, 75 dito at 25 na mulberry ang kinukuha niya. Ayan. Muntik ko po makalimutan. So, ayan mga ka-backyard, yung kanyang pagkukuhanan natin ng kanyang cuttings, no? So, ayan. Dapat medyo maingat lang tayo kasi may mga namamataan ako dito, Ayan po, gaya nito. Sign po yan na may higad dito sa ating Madre de Agua, mga ka-backyard. Kaya medyo ingat-ingat lang. Isa-isang cuttings lang ang kukunin natin, no? Or isa-isang branches lamang po. Ayan. Tapos itong ating mga tanim dito. Ewan ko ano na nangyari. Kinain-kain na ng manok natin. So yan, namumulaklak na yung sili natin, mga ka-backyard. Kaso nilalanggam, no? So, ayan, sign yan na may aphids yung ating sili. Kaya lang naman po nilalanggam ang isang halaman dahil merong aphids silang kinakain. Hindi po yung mismong halaman yung kinakain nila, kundi yung aphids, no? Yung mga white-white sa dahon ng ating mga halaman. Ayan. Medyo natatakot ako dito sa ating sa ating mga Madre de Agua. Ito po ay kanal, no? Dito ko siya itinusok dahil gusto po ng Madre de Agua ng matubig na taniman. Tatanim nyo siya, doon siya sa matubig, no? Wag po sa mataas na lugar kasi wala pong tubig doon, lagi natutuyo. So, hindi siya mag-grow na maganda. Mga ka-backyard, hindi ko na ipapakita sa inyo na kukuha ko niyan dahil medyo mag-iingat-ingat lamang ako dahil nga pinakita ko po sa inyo, medyo parang merong mga higad, no? So, ayan. Papatulong na lang siguro ako sa father ko. So, ayan mga ka-backyard, papakita ko sa inyo yung mga alaga natin. So, dito, meron tayong mga nasa brooding area. Ayan. Kung maalala nyo po, meron tayong mga papisa na, Rhode Island Red, no, mga ka-backyard. So, nung napisa yung mga yon, nabili na din sila kaagad at may natira lang sa atin na 5. Iniwan ko po talaga to para kahit papano meron ako inaalagaan dito, no. So, ayan. Ayan yung mga Brahma natin, mga ka-backyard. May dalawa tayong Brahma dito. Ayan. 2 buff, no. Magwa 1 month pa lang po ito. 3 weeks old pa lang yan, mga ka-backyard, yung Brahma natin na yan. No? At yung mga kasama nila is native, upgraded natives, at ayun po yung mga Rhode Island Red natin. Yung mga yan to. Yan, maliliit, no? Ito po yung Rhode Island natin. Yan. So, ayan mga ka-backyard. Yung mga Brahma natin, di ko nga lang makuha, no? Ayan sila. So, ayan mga ka-backyard, ito yung update dito sa brooder natin. So, kahapon inalis ko lamang po yung karton dito banda dahil para hindi mag-build up ng ammonia dito sa kanilang kulungan, no? Pero nilalagyan ko to ng karton. Ito mismong mga ka-backyard, ito mismong ilaw niya. Tapos doon sila pumapasok sa loob kapag gabi, no? So, ngayon inalis ko kasi umaga naman. Tapos dyan sila tumutuka. Dito ko na lang din sila pinapatuka. Sa ngayon, mga ka-backyard, no? Ayan.
Kasi natatapon po nila yung nilagay kong feeder nila. Madami din sila. Hindi pa ako nakakabili at hindi pa ako nakakabisita ng Agri-Vet Supply mga ka-backyard. So ayan. Sa ngayon yan pa lang sila. Ito ay nasa more or less 15. So ayan sila, no? Mga alaga natin dito. Ayan. Papakita ko sa inyo yung ating Muscovy duck na ibibigay natin dun sa ating subscriber, no? Ayan. So, ayan yung mga Muscovy duck natin. Ito ay 7 months old pa lang mga ka-backyard. Pero tignan nyo naman po. Ready to lay na sila. Actually, may nag-drop egg na po dito. Hindi ko lang alam kung sino sa kanilang apat, no? O, ayan mga ka-backyard. So, ayan yung mga Muscovy duck na ibibigay natin kay sir mga ka-backyard. Yung apat na babae at isang lalaking Muscovy duck, no? Ito ay ready to lay, no, mga ka-backyard. Hindi pa to nangingitlog. Pa-start pa lang silang mangitlog niyan, no? So, mas maganda yung ganito kapag magbibigay po tayo para hindi pa natin nagagamit, no? So, ayan. So, ayan mga ka-backyard. Ito naman yung trio natin na Brahma. Yung nasa loob. Isang buff, light, saka yung isang parang talisay natin na Brahma, no? So, ito ay sold na din. Sa Zambales naman po ang bumili nito. At saka 10-month-old na Rhode Island Red. Pero hindi na to month-old mga ka-backyard. Malalaki na to. Ito pa rin sila, no? So, wala pa rin talaga yung rider na kinukuha ko. Medyo busy pa po. Kaya yan. Pero at least hindi na po lugi dito yung ating buyer kasi inaalagaan ko na po sila. As you can see, month-old lang po ang binili niya sa akin pero kita nyo naman po, ang lalaki na po nito. Halos 2 months old na po itong Brahma at ganon din po yung Rhode Island Red, no? So yan. Tingnan lang natin itong mga alaga natin dito sa baba. Meron pa doon sa loob, oh. Ayan mga ka-backyard yung ating mga alaga dito, no? So ayan. Tapos meron tayo ditong 3 Muscovy duck. Papakita ko sa inyo yan mga ka-backyard. Yan ay 1 month old pa lamang po. Magwa 1 month pa lang. Pero ang lalaki na nila mga ka-backyard, no? Papakita ko sa inyo at sasabihin ko sa inyo yung sekreto paano magpalaki ng Muscovy duck ng ganyan kabilis, no? So, siguro po si sir na kukuha ng mga order niya mamaya is mga 5 PM pa po yung dating dito sa Tarlac, no? So, dadaanan niya lamang po dyan sa highway yung kanyang mga in-order. The rest ay ako na po ang magde-deliver sa kanya. Ayan. Gusto kumain yung mga alaga natin. So, ito mga ka-backyard ay yung ating mga Muscovy duck dito. Pakita ko lamang po. Ayan. Ay, nag-Spider-Man ka na dyan, ha? Ayan, mga ka-backyard. Malalaki na sila, no? Tignan nyo naman po kung paano kalalaki, no? Yung ating mga Muscovy duck. Tatatlo lang po ito. Ito lang yung na-harvest ko dun sa itlugan ng ating pato dati or Muscovy duck. At kasi kinain po ng aso yung mga ibang itlog, no? So yan. At para makapagpalaki po kayo ng ganyan kabilis mga ka-backyard, huwag nyo po silang papakainin ng darak ng sisiw pa lang, no? Hayaan nyo po silang kumain ng feeds po muna mga ka-backyard sa unang 1 buwan
feeds lang po muna. At kung gusto nyong palakihin pa sila ng husto at hindi matigil yung paglaki nila bigla, no, feeds pa din po. Huwag kayong maghahalo ng darak kung gusto nyo po na mabilis po silang lumaki. Ito po ay based lamang po sa experience ko, mga ka-backyard, no? Kasi once na pinakain mo sila ng darak, opo, Muscovy duck lamang po yan, pero kailangan pa rin po ng magandang feeds na pakain, no? Kaya yung mga iba nababansot po yung mga Muscovy duck nila dahil po yun sa pakain, no? So ayan. Yan, tatatlo lamang yan pero malalaki na sila, mga ka-backyard. Ito, magwa 1 month old pa lamang po yung mga yan. Hawakan ko sila. Tignan nyo na lamang po yung kamay ko, mga ka-backyard, sa laki nila, no? Ayan. Ayan, malalaki na sila, mga ka-backyard, no? At yun, kaya dapat po feeds po talaga ang pakain natin sa kanila, mga ka-backyard, para mabilis silang lumaki. Bali, pakain ko sa mga yan 3 times a day, mga ka-backyard. Isang ganito lamang. Kalahati pa nga lang po nito, pero 3 times a day, kalahating ganito. Tapos 3 times a day Integra 2 or Bio 2, mga ka-backyard, no? Ayan. So, ayan, mga ka-backyard, ito, nakapag-cut na ako ng ating mga Madre de Agua. Ayan, ito yung Madre de Agua, ito naman po yung Mulberry, no? So, bali, 75 cuttings po yung order sa atin. Pinasobrahan ko po ng siguro mga 15 pieces, more or less, no? So, ayan. So, ito yung cuttings natin, mga ka-backyard. May mga ugat na yung iba. Yan, nakahingal lang. Katatapos ko lamang po, no? Tapos 25 naman dito sa ating Mulberry. Pero pinasobrahan ko din po siguro mga 10 yung sobra niyan na cuttings. So ayan, mga ka-backyard, ay doon tayo nag-cut, no? Diyan. Yung ating pinagkatan, mga ka-backyard, ng ating Mulberry saka ng ating Madre de Agua. Makikita nyo po, kinakain ng ating mga manok yung dahon. Ayan. Nagsawa na sila, kanina pa sila dyan, mga ka-backyard, kaya yan na lang natira na manok dito. So ayan, no? At ito naman yung mga tinira ko po sa akin. Ayan, dahil hindi na po kayang putulin ng aking pruning shear. Ayan, mga ka-backyard, yung ating mga cuttings ng Madre de Agua na sobra dun sa kinuha. Buti na lamang po at hindi naubos yung ating Madre de Agua dun, no? Mga ka-backyard, buti na lang at may natira pa dun sa ating Madre de Agua. Ayan, kung papansin nyo, yung ating mga manok. Pati bibe kanina, mga ka-backyard, nung nagkakat ako, hindi dito silang lahat, no? Nabusog na lamang po siguro. Ayan, at least nakatapos tayo ng ating mga cuttings. Ayoko kasi yung 2 araw na nakat, mga ka-backyard. Gusto ko yung fresh pa bago makuha ng ating buyer, no? So yan, ito, hindi po masasayang yan. Tingnan nyo po, binabalik-balikan ng ating ating mga manok, no? O yan, mga ka-backyard, ating cuttings, tingnan nyo po. Gano'n katataba, no? Badagta lamang po yung ating Mulberry. Ayan. Ito yung ating mga ganyan yan ko, no? Tinumpok-tumpok ko para hindi sila magsama-sama at hindi rin po ako malito sa pagbibilang, no? Ito, 10, 20, 30, 40, 56. Hindi lang po 10 yan. Yan po yung mga pasobra ko. Ayan, 80. Kung tigsa 10, no? Pero yun, sobra-sobra. So, yan po, mga ka-backyard, yung ating nakat ngayon. So, ito na yung mga in-order sa atin ng ating subscriber, mga ka-backyard. 120 capacity na incubator. At yung Madre de Agua cutting, saka 60 pieces na itlog ng Rhode Island Red. So, ito po, dito ko nilagay yung mga cuttings, mga ka-backyard, para hindi matuyo, no? Ayan, pinagsama ko na sila nung Mulberry natin. Ayan, kinarton ko na po. At nilagyan ko rin yan sa loob ng dahon ng
saging, no? Ayan, para hindi matuyo yung mga cutting sa loob at may possibility din na mag-moist para ma-maintain natin na moist yung cuttings at hindi mamatay. So, yan mga kabackyard. Dyan, pinagsama ko na yung mulberry saka Madre de Agua cuttings natin dito sa karton na to. Tapos ito naman yung ating incubator, no? 120 capacity. Ilagyan ko po ng free na ilaw kasi malapit lang naman po siya, La Union lang po, no? Tsaka ito yung 60 eggs ng Rhode Island natin. So yun lamang sa ngayon mga ka-backyard, at happy farming at happy breeding po sa ating lahat.